na inayos tayo sa Scotia. Good news. Na-approve na yung ano natin, yung application natin dun sa unit na i-rent natin o i-lease. Ayan, so di ba nag-submit kami nung 2 days ago, nag-submit kami ng application. Yung may signed signature, pinakita na din natin yung credit history, certificate of employment, credit score. So nag-bid tayo. Kunwari lang, may ganitong amount yung nakapost, nag-bid tayo ng mas lower. Kasi yun na yung trend eh. Sobrang bihira yung saktong bid na mag-agree sila. Like, almost 90% of the time is mas mababa dun sa bid price. So, nag-bid tayo ng konti lang naman, ilang dollars lang. Siguro, hindi ko mong sabihin. Nag-bid tayo ng less 50 lang. Less 50 dun sa original amount. Pumayag kahapon, yesterday ng hapon, pumayag na sila. May nag-approve na din. Teka naman to. Nag-approve na din, approve na yung application natin. Ibig sabihin, pumayag na sila na i-release yung unit nila. Yun ang ibig sabihin. Yung unit na yun, bago yun, di ba? Bagong-bago yung unit na yun. So, ibig sabihin, parang kami yung first tenant nun. 2 years ago, nung lumipat kami dito sa may condo yung titira namin, kami din yung unang owner niyan. So, kami yung unang tenant pala. Hindi kami owner, hindi pa namin afford. Hindi pa afford. Pero yun nga, kami na naman yung pinakaunang tenant doon sa unit na yun. Which is for sure naman aalagaan natin yan. Katulad nung pag-aalaga natin doon sa unit ngayon na tinitirahan natin. So parang kanina umaga lang, nagbigay na sila ng instructions for deposit. Kung paano gagawin. So ang babayaran mo kasi normally is yung first month and last month ng rent. So times 2 agad ang babayaran mo for yung fee. Yun yung babayaran namin. Pero kami ni Leslie, nag-rent kami, parang 5 days before nung first day namin, kinuha na namin, like binayaran namin kasi ayaw namin yung parang isang bagsakan, ayaw namin ng isang bagsakan na nalipat, gusto namin pa konti-konti. Saka malinis na din namin yung unit, ganyan. Tignan natin, ayusin yung mga dapat ayusin. So yun yung nangyayari ngayon, galing kami dito sa Scotia. Naayos natin yung bank draft kasi gusto bank draft. Tapos deposit sa RCBC account. Doon sa unang namin landlord namin, lang yan, direct deposit lang yun eh. Pero depende sa depende sa siguro sa broker nung landlord. So tara punta tayo RCBC. Pinipicturean lang ni Leslie. Tapos punta tayo ng RCBC. And then baka gusto mo dumaan? RBC? RCBC ako. Masyadong RBC pala. Tapos sabay punta natin yung yung unit. Daan lang tayo. Gusto makita ni Leslie yung kapaligiran eh. So tara. So andito na tayo sa RBC. Ayan, tama na sinabi ko, RBC. Dito tayo, daan mo ka tanda. Pedestrian. Yan o. Dito tayo sa RBC. Deposit natin yung kwarta. Yung kwartang ginastos natin. Tara. Nalibot na natin yung guys, yung condo. Yung lugar mismo. Nakauwi na tayo. Kailangan natin umuwi kasi may may work pa kami. Nag lang kami tumakas. Bukas may mga ayusin pa kami. Pupunta tayo sa Rogers. Init na. Nasobran ta. 15, 17. Nasobran tayo ng Sobran ng attire. Pupunta tayo sa Rogers. Kasi aayos tayo ng promo. Yung plan natin kasi wala na. Tingin tayo ng ibang promo.
gusto nyo mag-plan ng Rogers by 100, pwede na. 55 for 100 gig. Ang dami na yan. Limited time offer, pwede. Ang nagtitingin kayo ng phone, pwede din. Ito S24, pwede. Tablet, Google, hindi na. Okay pala yun. Mahal na ng plan ngayon. Pinakamura 55, cheapest 55. Pero yung sa amin parang mas mababa pa rin, no? 30. Parang mawawala lang yung tig $5 discount. So magkano yun? 40. Pinadagdagan lang tayo ng $10 plus HST. Not bad. Mas mura. Kasi mas mura pa din dun sa cheapest plan nila. Kaya sobrang mahal ng plan ngayon, 55. Sa amin nasa 40. Hindi, nasa 40 plus pa lang eh. Pero ngayon pag bago ka 55, sobrang mahal, no? 55 na ang cheapest. Gusto ko kasi mag-downgrade kasi nga hindi namin nagagamit yung plan. Kasi yung data namin 200 gig, anong gagawin mo dun? Most of the time nasa bahay naman kami. Kaya gusto ko mas mababang price. Yun na daw pinakamababa yung sa amin. So, hindi. Stick pa rin tayo. $5 increase. Punta tayo kay Sa vet ni Austin. Kailangan natin bumili ng tick tablet kasi positive na. So tara, punta tayo. Guys, andito tayo sa Mr. Lube. Mag-ano tayo? Change oil, asaka tire, rotate. Kasama natin asawa natin, syempre. Tingnan natin kung magkano babayaran. Ayan, dito tayo. First time natin kasama yung asawa natin. Mag-maintenance. Lagi tayo solo lang lagi tayo. Kailangan pala may Starbucks para sumama eh. No? Kailangan may Starbucks. So, baka nagtatanong kayo kung ilang beses kaming nag-change oil at nagka-rotate dito sa Canada. Tipid hacks to, tipid hacks. Di ko nire-recommend siguro, depende sa inyo. Pero kasi itong sasakyan namin, nung binili namin to, brand new. So, ang change oil namin is once a year, di ba? Once a year lang. Kasi hindi naman masyadong nagagamit. Hindi naman talaga siya yung laspag talaga na gamitin. Let's say, yung sasakyan namin is nasa 26,000. 26,000 na. 26,000 kilometers ang natakbo. Pero, ang 4 years old na tong sasakyan. Para sa... Sunod lang kasi yung lumalabas sa... nagno-notice kasi, naman kung ano yung papagawa. Nagdo-notice naman. Di doon kayo magpagawa. Kung walang mag-notice, edi good pa yun. Pero sa amin kasi, imagine mo, 4 years, 27 kilometers ang natakbo. Sobrang nun, parang sobrang bata pa. Baby pa. Hindi talaga kami every 6 months. Kasi dyan sa Pilipinas, every 6 months. Diba? Hindi naman recommended. Tapos sa casa pa kayo. Kami hindi. Dito lang sa Mr. Lube, mabilisan. May mga promo din eh. Like for example, less 15% off yung 15, di ba? $15. Meron na sa likod natin. May sasakyan na. Merong free wiper. Free wiper. Kaso yung wiper natin dito sa CRV, bago. Hindi siya tatanggapin no. Kahit bigyan tayo ng free wiper, wala din, hindi natin kaya. Hindi siya nasushoot dun sa sasakyan natin. Kailangan bibili pa rin tayo. Pinalipat tayo sa pinakaharap. Dito na tayo sa pinakauna. Tayo na next. Mahal lang yan.
magkano kaya sa atin. Ano lang po paggawa natin, car rotate, tire rotate saka change oil. Yun lang kailangan natin. Tapos yung filter dito sa loob. Bili na lang tayo. Huwag ka magpa-market, huwag ka magpabudol. Kasi kunwari, yung filter dito sa loob ng sasakyan, sisingilin ka 50, parang ganun. Kasi parang nung first time namin, 80 yata. 80. Nung kinakalabit niya to, sabi ko, kaya ko gawin yan na. Tapos pinapaload ko sa YouTube, kaya nga gawin. Tapos, sa Amazon, $18 lang. Doon ko na lang, ako na lang gagawa. Para mas tipid. Ilan din yun, no? Tanggalin mo lang naman, eh. Dito tayo sa waiting room. Yan. Kasi yung sasakyan natin, which is na yun, nandun. Papalitan, i-rotate yung tires. Tire rotate. Yan. At saka, ano yung ginawa pa ulit na isa, Loves? Fuel pump cleaning. Injection. Fuel pump cleaning. Yan. Para yun sa... Ang tawag doon? Teka lang. Niisip ko eh. Fuel efficiency. Fuel efficiency daw. Para mas maganda yung konsumo ng sasakyan natin. Saka mas gumanda yung mileage. Diba? Tama? Yun na. Inaangat na. Inaangat na. Ready to pagdating nila mami dito, no? Ready na tayo sa Quebec. Tanggal na isa-isa. Kailangan kasi i-rotate yung sasakyan. Like, pagpalit-palitin para pantay yung niya, yung thread. Ayun na. Pantay yun. Ilipat nila. Yung harap sa likod, yung likod sa harap. Oo, ganun. Kasi iba yung iba yung bawas ng harap sa kalikod eh. So, i-rotate nila yan. Yan, galing sa harapan yan, di ba? Tapos i-transfer nyo na sa harap. Tapos na yung tire rotate. 5 minutes pa daw. Ang next na gagawin is yung fuel. Yun ba yun? Oo. Ginawa na kanina. Hindi pa. Yung bisor natin, di alam ang gagawin, no? Yung bisor natin. Ang fuel... Passenger princess lang. Fuel. Mami, sabi niya, passenger princess. May lisensya, hindi nagdadrive.